napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. The most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely.